Amen. At nandiyan po kayo sa Galatians chapter number 6. At ang part po na pag-uusapan po natin is mag-start po tayo sa verse number 7. Sabi po ng Galatians chapter number 6. Galatians chapter 6, sabi po sa verse 7, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." And at yung po yung part na gusto ko pong pagtingnan po natin sa verse number 9, sabi po dyan, "And let us not be weary of well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And take note of this word, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." At gusto ko po maunawaan po ninyo yung word po dyan na opportunity, kasi ang ibig sabihin po niyan is a time or a set of circumstance na that makes it possible to do something. And the Bible is teaching dito, mga kapatid, na meron po tayo na dapat po nating sinusulit yung oportunidad na ibinibigay po sa atin na makapaggawa ng mabuti. Okay, lalo't higit, sabi ng Bible, sabi ni Paul, sa mga kapareho natin ng pananampalataya. At ang pamagat po ng sermon ko po ngayong araw pong ito is a privilege to serve. Kasi gusto ko pong ma-realize po natin na although tayo po ay ligtas na, hindi po lahat ng tao lahat ng tao is binibigyan or tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. It's still a privilege na maglingkod sa Panginoon, sapagkat hindi po lahat ng tao binibigyan ng kaparehong oportunidad na meron po tayo. Okay, sabi nga ng Bible sa Galatians 6, "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Punta po kayo sa Matthew chapter 20. At ang unang gusto ko makita sa inyo is the fact na, or ang katotohanan na meron po talagang mga tao sa mundong to na kahit na anong gawin po natin, hindi po sila maglilingkod sa Diyos. Okay, and again, ang gusto ko pong paunawa sa inyo na binigyan po tayo or tinawag po tayo ng Diyos pagkatapos po nating maligtas na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are ye saved through faith, and it is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship." And yung ibang mga sasabihin nila, kaya nakalagay yung "for we are His workmanship" there, kasi dapat yung pananampalataya mo merong gawa. Pero ang sinasabi talaga ng Bible, nung verse na yun, is the fact na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mo. And since ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mo, kailangan mong maglingkod sa Kanya. Okay? So, tinatawag tayo ng Bible or ng Diyos na maglingkod sa Kanya. At ito po ay imbitasyon para sa lahat. Yun nga lang, hindi po siya karamihan tinutugunan ng mga tao. Sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 6, andyan po kayo sa Matthew 20, sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 1, "Now these are the commandments and statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither you go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, and keep all His statutes and His commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, and all the days of thy life, and that thy days may be prolonged." So ang commandment sa bayan ng Israel nung sila ay nakarating or sila ay makakarating sa promised land is the fact na kailangan sundin, ituro at sundin ang lahat ng kautusan, ang lahat ng mga judgment and statutes ng Diyos, hindi lang sa sarili mo, kundi sabi ng Bible, hindi lang sa mga anak mo, kundi kahit sa mga kaapu-apuhan mo. And sabi pa sa verse number 2, "all the days of thy life," sa lahat ng araw, dahil tayo ay tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Pero pansinin niyo sa Matthew chapter 20, ito po ay ang kilala sa bilang parable of the workers in the vineyard. And ito po ay sa parabola na kung saan makikita po natin yung pagtawag ng Diyos sa mga maglilingkod sa Kanya. Sabi sa verse 1, "For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder." So, tinuturo ni Jesus Christ yung parabola na ito patungkol sa kingdom of heaven. Kasi sabi niya, ang kaharian ng langit or ang composition ng kaharian ng langit ay katulad sa isang tao na merong pag-aari or householder. And just to make it clear, yung
tao po dito or yung lalaki dito or yung man sa kwento po na to is God. Okay? This is compared to God in the story. Ang sabi dun sa second part ng verse 1, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. Pansinin ninyo na yung lalaki, sabi ng Bible sa kwento, is lumabas siya at naghanap siya ng mga manggagawa. It's sort of like pareho ang Diyos na naghahanap ng mga manggagawa. Sabi ng Bible sa Ezekiel that He's looking for a man, right, to stand in the gap and to stand in the gap para sa kanya at sa mga tao. Okay? So naghahanap siya ng mga lingkod in this story. And pansinin niyo yung verse number 2, sabi doon, and when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third day and saw others standing idle in the marketplace. And he said unto them, go ye also in the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And when they went their way, they went their way. Again, he went about the 6th and 9th hour and did likewise. So kung papansinin niyo itong lalaki na to, nung siya ay naghahanap ng mga tao na magtatrabaho para sa kanyang vineyard o sa kanyang taniman, sabi ng Bible, nakahanap siya ng iba't ibang mga tao in different times. So, and ang symbology po na gustong ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng parable po na to is God found people na maglilingkod sa Kanya in different times. Some people are called during the 3rd hour, mas maaga. Some are called in the 6th hour. Some are called in the 9th hour, and so on and so forth. Now, about the 11th hour, verse number 6, and about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said unto them, why standest ye here all the day idle? So mapapansin niyo itong mga tao na to, in the 11th hour, patapos na yung araw, sabi nung nakita sila nitong lalaki na to, ang sabi sa kanila, ang tanong sa kanila ng lalaki is, bakit kayo nandyan lang? Wala kayong ginagawa. Pansinin niyo verse number 7, sabi doon, and they said unto him, because no man hath hired us. So pinapakita sa atin sa parable na to is God is hiring or telling people na magtrabaho kayo sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang oras. Pero sa verse number 7, makikita natin na may mga tao na walang ginagawa because of the fact na hindi sila hinire or wala pa sa kanilang nag-hire. Right? So that shows us na hindi lahat ng tao, number 1, gusto kong ipakita sa inyo, na hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Kasi itong mga tao na to, nung nakita sila sa 11th hour, sabi nila, kaya sila walang ginagawa is because of the fact that they are not, walang nag-hire sa kanila. And he said unto them, go in also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So to cut the story short, so itong mga tao to, hinire sila sa iba't ibang oras, and then during the end of the day, at the 12th hour, so oras na ng swelduhan, right? And kapag ikaw ay arawan, makukuha mo yung sweldo at the end of the day. Okay, tandaan nyo ang pinag-usapan nila during the 1st hour na humanap siya ng tao, and then the 3rd hour na humanap siya ng tao, 6th, 9th, hanggang sa 11th, ang usapan ay a penny a day, right? And mapapansin niyo pag tinuloy niyo yung pagbasa ng kwento, na yung mga tao na tinanggap niya on the 1st hour, akala nila makakatanggap sila ng mas marami kasi ang una niyang pinasweldo yung mga nagtrabaho ng 11th hour, right? At ang gusto kong tanong po kayo sa verse number 14, sa verse number 13. Sabi niya, ito yung sagot ng lalaki sa kanila nung sila ay nagreklamo. Sabi niya, but he answered one of them and said, friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way, and I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So sinasabi niya, ang usapan talaga natin ay 1 penny. So wala kang pakialam, right? Kasi nagrereklamo yung mga unang nagtrabaho para sa kanya sa 1st hour. Sabi niya, wala kayong pakialam kung ano yung gusto kong gawin sa pera ko. Kasi ang usapan natin ay 1 penny. And ang interesting dito is verse number 16, kasi may sinabi siya dito na so shall the last be first, and the first last, for many be called, but few chosen. Okay? So ito po yung popular na passage na sinasabi ng maraming mga tao, many be called, but few are chosen. Now, hindi po tayo mga Calvinist. Okay? Hindi po ibig sabihin
do sa many are called but few are chosen, na may pinili ang Diyos, konti lang. Okay? But let's break it down kasi dalawang part po yung verse na yung part po doon sa verse 16. May dalawang part po yun. Yung una, sabi niya doon, so shall the last be first and the first last. Anong ibig sabihin? Kasi isa po itong paradox. Ang sinasabi ng Bible, yung mga nahuhuli, siya yung mauuna, at yung mga mauuna, sila yung mga mahuhuli. Punta po kayo ng Luke chapter 13. Luke chapter 13. Luke chapter 13. Kasi ang gagawin po natin, i-compare po natin yung phrase na yon sa Matthew 20, dun sa mga times na nag-appear siya sa Bible, para makuha po natin ano ba talaga yung sinasabi ni Jesus Christ nung sinabi niya na so shall the last be first and the first last. Tingnan niyo po sa Luke chapter 13, tingnan niyo po sa verse number 23, doon po natin simulang basahin. Sabi po doon, then said one unto him, Lord, are there few that be saved? So, ang context po is kung iilan lang ang maliligtas or hindi. And he said unto them, strive to enter in at the strait gate, for many I say unto you will seek to enter in, and shall not be able. When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall say unto you, and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. Then shall ye begin to say, we have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets. But ye shall say, I tell you, I know you not whence ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. And there shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself thrust out. And ye shall come to they shall come from the east and from the west and from the north and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. And behold, there are last, yung parehong verse po sa Matthew chapter 20, verse 16, sabi po, and behold, there shall be last which shall be first, and there are first which shall be last. So kung titingnan natin yung context ng sinasabi ni Jesus Christ na there are last which shall be first and there are first which shall be last, is because of the fact na may mga tao, may mga Hudyo during those times na tinitingnan nila yung salvation nila dahil sila ay basta Hudyo, okay na yon. Okay, ang sinasabi ni Jesus Christ na dapat ang i-enter ninyo, sabi niya sa verse 24, strive to enter into the strait gate, for many I say unto you shall seek to enter in. So katulad ng sinabi niya ito sa Matthew chapter 7, na dahil akala nila na sila ay Hudyo na at sila ay banal na at ang kanilang pinagtitiwalaan ay ang kanilang mga gawa. So therefore, akala nila sila ay maliligtas na. Pero pansinin niyo sinabi niya doon na parang hindi sila maliligtas. At sabi ng Bible, masusurprise sila na nandoon si Abraham, nandoon si Isaac, nandoon si Jacob, pero wala sila doon. They are thrust out. Bakit? Kasi sila ay nauna, so naakala nila mas marami silang reward. Pero ang sinasabi ng Bible na yung mga nagtitiwala kay Jesus Christ, sila yung mabibigyan ng makakapasok sa kingdom of God. And so therefore, yung last, may mga taong huli na nakarating, pero sila ay mauuna, at merong mga mauuna na mahuhuli. Okay? Bakit? Kasi hindi po lahat binigyan ng opportunity na makapaglingkod. Okay? Ng tama. In a sense, hindi lahat masisave. Right? So, kasi here's the thing, pwede mo naman sabihin talaga na maglilingkod ka sa Diyos, pero kung ang paglilingkod mo sa Diyos ay nakabase sa gawa, ibig sabihin hindi po siya nakabase sa kaligtasan, ibig sabihin naglilingkod ka nang hindi ka save, okay? Lahat ng mga ginawa mong bagay, sabi ng Bible, is just filthy rags. So, ibig sabihin, walang kwenta yung ginawa mo, walang kwenta, kahit na sabihin mo pang yung patulad ng Katoliko na naglakad ka pa ng nakaluhod sa altar ni Nazareno or something like that, na nagpenitensya ka pa and things like that. Okay, kahit na ganun pa yung ginawa mo, number one, hindi naman talaga magandang gawain yon dahil hindi naman tinuturo ng Bible na kailangan gawin mo yung mga bagay na yon. But what I'm saying is, kung tingin mo yun yung ginagawa mo mabuti para sa Diyos, kung yung mga sakripisyo at yung mga persecution na pinagdaanan mo, paghihirap para sa pangalan ng Diyos, ginawa mo nang hindi ka ligtas, walang kwenta yung mga bagay na yon. Okay?
So, first point, kailangan maunawaan natin na kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, number one, kailangan ligtas tayo. Okay? Kasi mawawala yung kapasidad natin para or yung kapasidad natin ng paglilingkod kung number one, hindi naman talaga tayo safe. Okay? Kaya yung sinasabi na there are gonna be last which are first and first which shall be last. So, doon sa kwento, although lahat sila pag binalikan natin yung Matthew chapter 20, doon sa kwento, although lahat sila tinawag ng Diyos, meron pa ring mga tao na, mahuhuli sila, konti lang yung kanilang tinrabaho and yet makakatanggap sila ng same reward kasi same yung pinagtrabahuhan nila. Yung last, mauuna, and yung mauuna, mahuhuli. Now, pwede nyo i-take yun to give you the opportunity na hindi pa huli ang lahat. Right? Kahit sabihin mo pang, ang dami na nauna sa ating naglingkod. Nandun si David, nandun si Apostle Paul, nandun si Apostle Peter. Hindi pa rin huli para sa lahat para sa atin, sapagkat pwede pa tayo makakuha ng opportunity na makapaglingkod sa Diyos. Kasi hindi naman usapin kung nauna ka pa talaga in terms of time or whatever, kundi kasi sabi ng Bible, basta nahuli ka at naglingkod ka, kahit na pumasok ka on the 11th hour, you're still gonna receive the reward. Right? So that's an opportunity for you. Pero ang question, kukunin mo ba talaga yon? Right? Kasi yung susunod doon, yung pangalawang part doon, sabi niya doon, for many be called, but few are chosen. Punta po kayo ng Matthew 22. Matthew 22. At tingnan po natin yung isa pong parable sa Matthew 22. Kung saan sa bandang dulo ng parable, sinabi niya rin yung same phrase na many be called but few are chosen. And this is the parable of the marriage supper, the marriage, or yung parable kung saan merong lalaki na ikakasal supposedly. Okay? And tingnan niyo po sa verse 1, Matthew 22 verse 1. Sabi po doon, and Jesus answered and spake unto them again by parable and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that are bidden to the wedding, and they would not come. And again, verse 4, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. Pero pansinin niyo yung reaction ng mga inimbitahan. Sabi sa verse 5, but they made light of it. So, ibig sabihin, may mga tao na tinatawag, another aspect of this concept na hindi lahat ng tao maglilingkod sa Diyos is because of the fact na may mga tao na tinatawag para maglingkod, tinatawag sila para sumama dito sa marriage na to, so to speak. And again, this is a parable. Pero gusto ko ipakita sa inyo, ang nakikita ko na lesson na gusto ko iparating sa atin nung mga ni Jesus Christ, nung kinukwento niyo to, is the fact na may mga tao, iniimbitahan sila. Okay? Pero they made light of it. Ibig sabihin, hindi nila sineseryoso yung tawag sa kanila para dumalo sa imbitasyon na to. Okay? And they went their ways went their ways, one to his farm and another to his merchandise, and the remnant. Sino yung mga remnant? Yun yung mga Hudyo. Okay? Specifically, took his servants and entreated them spitefully and slew them. So meron pa, kung papansin nyo dun sa parable, isa sa mga details na hinighlight ni Jesus Christ is the fact na itong mga Hudyo, kinuha nila yung mga servants na ipinadala nung lalaki, right? At pinatay nila. Okay? So, ibig sabihin, may highlight na kasalanan yung mga Hudyo. Okay? This has nothing to do with with Israel and yung giyera nila sa Iran, pero makikita ninyo na talagang wicked ang Israel. Okay? And ganun din naman ang Iran. So, anyways, hindi naman yun yung scope ng sermon. Pero makikita nyo na hina-highlight talaga ni Jesus Christ that part. Okay? Pero gusto ko maunawaan nyo din, kasi on the parallel passage nito, sa Luke chapter 14, you don't have to go there. Pero, punta po kayo, put a finger in Matthew 22. Punta po kayo ng Colossians chapter 3. Basahin ko lang po sa inyo yung mga excuses. Kasi kung papansin niyo doon sa kwento, meron mga excuses na ibinigay yung mga tao kung bakit hindi sila umattend. And parang doon kasi sa Matthew 22, nakasummarize yun. Sabi kasi sa Matthew 22, they made light of it, and they went their ways, one to his farm, another to his merchants, and so on and so forth. Sa Luke 14, okay, and I'm sorry kung masyadong nagbibigay ng maraming mga information, but just to make this, parang sort of like Bible study na rin siguro natin to. Pero sa Luke 14, binigyan kasi siya ng details.
And sa verse 18, Luke 14 verse 18, nasa Colossians chapter 3 po kayo, sabi po doon, and they all, with one consent, began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must need go to see it, and I pray thee have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them, I pray thee have me excuse. So sabi ng Bible, ito yung mga excuses na ibinigay ng mga tao na to, na yung isa pupunta daw sa lupain niya, yung isa pupunta sa mga hayop na binili niya, yung isa pa nga dyan, meron parang kakapakasal pa lang. So, hindi ako makakasama sa iyo kasi kakakasal ko lang, kailangan ako ng asawa ko and things like that. And you're gonna look at this na parang valid excuse tong mga to. Kasi pag tinignan nyo sa scriptures, totoo naman na dapat kapag may binili kang lupa, kailangan tingnan mo yon. Or kapag may binili kang oxen, kailangan tingnan mo din yung mga yon. So, titignan nyo, valid excuse yun. Pero, ang reaction pa rin nung may-ari or nung tao na nag-imbita is, obviously, hindi maganda. Bakit? Kasi naghanda na siya. At ang Diyos naghanda na po para sa atin. At alam nyo, maraming mga tao, especially ngayon sa panahon natin ngayon, they are giving excuses para maglingkod sa Diyos. Okay? Now, ang isa sa tingin ko na pinakamalaking excuse na ibinibigay ng maraming mga tao in 2025 is yung trabaho nila. Okay? Maraming mga tao, sinasabi nila, hindi sila makakapaglingkod sa Diyos is because either number 1, kung estudyante sila, nag-aaral pa sila, right? Or number 2, dahil kung sila ay working people, nagtatrabaho kami. Okay? And to the point, minsan yung mundo, gina-justify nila itong mga bagay na to the point na sinasabi nila na yung trabaho nila, yun na yung ministry nila. Sino na nakarinig nun? Sa Baptist ngayon, ganun yung tinuturo nila, na wag kang mag-aalala kung hindi ka nakaka-attend ng church dahil sa trabaho mo. Or hindi ka nakakapag-soul winning dahil sa trabaho mo. Tapos, ang gagawin nilang excuse is the fact na okay lang yan kasi yung trabaho mo, yan naman din yung ministry na ibinigay sa'yo ng Diyos. Okay, narinig yun na ba yung excuse na yun? Right? Sa Baptist yun ang palagi nilang tinuturo na okay lang yan, na huwag ka nang maglingkod necessarily sa Diyos in terms of soul winning, in terms of attending your church, okay? Kasi total, yung work mo, yun na rin naman yung ministry mo. Okay? At i-quote nila yung Colossians chapter 3, verse number 23. Pag tinignan nyo yun, sabi doon, that whatsoever you do it heartily as to unto the Lord and not unto men. Okay? So, sasabihin nila, legit na rason yan, Brother Chris. Kasi kung ano man nga naman ang makuha mong trabaho, basta pag ginawa mo siya bukal sa puso mo at ginawa mo siya ng mahusay, para ka na rin naglilingkod sa Diyos. Now, kunin natin yung context. Ito po yung importansya kung bakit kailangan minsan basahin natin yung buong context ng scripture. Kasi minsan, although kung tutuusin, wala naman talagang damnable heresy na po pwedeng na itinuturo sa ganong klase ng pananaw. Okay? And in fact, pag tinignan mo nga naman, on first glance, parang yun din yung tinuturo ng Bible na okay lang yan, basta magtrabaho ka, pareho na yan ang paglilingkod ng Diyos. In fact, in the world, yan ang tinuturo sa mga estudyante. Kaya mapapansin niyo before, ang mga college students, bawal magkaroon ng klase pag Sunday. Bakit? Kasi sabi nga ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, ang Sunday daw supposedly family day. 'Di ba? Kaya nga may libre sa yung Pamilya Pass, 'di ba? Pero the hypocrisy is the fact na yung mga schools may schedule ng klase pag linggo. Yung NSTP kailan? Pag linggo. Bakit? Bakit ganun? Kasi ang tinuturo nila is the fact na kapag naglilingkod ka daw sa tao or naglilingkod ka, ginagawa mo yung trabaho mo, even if Sunday, para ka na rin daw naglilingkod sa Diyos. Now, I'm not saying na hindi totoo yun 100%. I believe there's a truth to it. Pero, hindi po yun yung buong katotohanan. Kasi pag tinignan natin yung context, tingnan nyo po, akit kayo ng konti. Verse 22. Sabi po doon, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God.
Tapos sabi niya, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So ang context is yung servant na naglilingkod sa isang tao, at ang sabi niya, kahit na ano pa ang ipagawa sa iyo ng tao na yon, dahil siya ang master mo, kailangan mo siyang sundin. And that's true. Okay? Kapag may boss ka, at as long as hindi siya kasalanan, sundin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng boss mo. Eh, hindi ko naman talaga trabaho yun. As long as pinapagawa sa'yo ng boss mo yun, gawin mo yun. Eh, nakakatamad naman yung boss ko. Ang hirap namang sundin. Puro na lang utos. Puro na lang ganito, ganyan. Minsan, uutusan niya, tapos hindi niya tatanggapin. Masyadong stricto yung boss ko. Kahit na stricto yung boss mo, as long as hindi kanya inuutusan gumawa ng kasalanan, sundin mo yon. At ang sabi ng Bible, anuman yung bagay na yon, pag ginawa mo siya ng bukas sa puso mo, you do it heartily, gawin mo yun dahil sa tingin mo, yun ang God-given authority na ibinigay sa iyo ng Diyos. So kapag sinunod mo siya, para mo na rin sinusunod yung Diyos. Bakit? Kasi nga, binigay siya sa iyo ng Diyos as God-given authority. Pero again, ang sinasabi ng Bible is kapag ikaw may master na inuutusan ka na huwag gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi punta po tayo sa verse 24. Tingnan natin yung verse 24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ano yung sinasabi ng verse 24? Ang sinasabi ng verse 24 na makakatanggap ka ng reward kapag sumusunod ka sa boss mo, okay, kahit ano pa ang ipagawa niya, bakit? Kasi ikaw mismo naglilingkod sa Diyos. Okay? Nagigets niyo po yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, naglilingkod ka muna sa Diyos, meron kang boss na kahit na ano ang ipagawa niya sa'yo, okay, gagawin mo yon, and therefore meron kang reward. Hindi po ibig sabihin nun na meron kang boss na kahit na ano ipagawa mo, kahit na ano ipagawa niya sa'yo, bibigyan ka ng Diyos ng reward. So parang yun na yung paglilingkod mo sa Diyos. Magkaiba po yun. Okay, magkaiba yung sequence. Ang una is naglilingkod ka sa Diyos. Okay, nagsosoul winning ka. Faithful ka sa church at yung ministry mo, ginagawa mo faithfully even if meron kang professional or meron kang career outside of your ministry. Now, what I'm saying is, meron kasing mga profesyon na nasa loob talaga ng ministry. Example, pastor. Example, deacon. Pag nagkaroon po ng diakono, alam niyo po ba na ang deacon hindi po pwedeng magtrabaho sa labas? Ang pastor pwede. May mga pastor na kapag hindi kaya talaga ng church i-support, okay, kaya nga po illogical kung magkakaroon ka ng diakono tapos may trabaho naman din sa labas. Kasi supposedly, ang diakono po, ang deacon is the servant of the church. So, ibig sabihin, kapag diakono ka, full-time ka sa loob ng ministry. Hindi ka po pwedeng tumanggap ng sideline or something like that or ng isa pang professional na trabaho kasi nga ang full-time job mo ay nasa loob ng church kapag deacon ka. Okay? So, hindi ko sinasabi na hindi nag-mix. Okay? Na walang pagkakataon na mag-mix yung ministry sa profession mo. Kasi kung diakono ka or kung deacon ka, talaga namang magmi-mix yun. Okay? Kaya nga, kung deacon ka, pero papansin mo, Brother Chris, bakit sa deacon pwede? Pero kung papansin mo rin naman sa 1 Timothy chapter 3, bago ka maging deacon, ano yung requirement? Kailangan ginagamit mo na yung opisina before ng libre. Okay? Pag binasa nyo sa 1 Timothy chapter 3, isa sa mga requirement ng deacon is dapat nagsaserve ka na sa Diyos ng libre even before ka i-ordain as deacon. So, kaya ka kailangan bayaran na ng church kasi pinatunayan mo na yung sarili mo na naglilingkod ka sa Diyos even without payment as full-time. Kaya ngayon parang kumbaga, mahiya naman yung church sa'yo, okay, bayaran ka na nila ng monthly salary. Okay? So, yun yung point ng pagiging deacon. Okay? Pero again, yun yung profession niya. But ang sinasabi dito ng Bible is kung meron kang monthly profession, kung meron kang secular job, hindi siya dapat nag-i-interfere sa ministry mo. Dapat, in fact, magkaroon ka muna dapat ng ministry, supposedly. Tapos kung meron kang secular job, okay, dapat
pareho mong ginagawa. At kung meron kang secular job, sabi ng Bible, kung meron kang boss na kung ano man ang ipagawa sa'yo, gawin mo kasi i-reward ka ng Diyos. Kasi here's the thing, think about this. Okay? Kung sapat na ang secular job para maging equivalent ng ministry mo, bakit si Apostle Paul naging tent maker pa? Or bakit naging apostle pa siya tapos tent maker siya? Di ba? Bakit hindi na siya naging tent maker? Total, okay naman pala yung Brother Chris yung profession ko, yung pagiging tent maker ko, sapat na yun para makapaglingkod ako sa Diyos. Tingin nyo ba hindi naisip ni Apostle Paul yun? Pero bakit pa siya kailangan mag-ministry at the same time maging tent maker siya? Bakit? Kasi tinuturo ng Bible na magkaiba technically ang paglilingkod sa Diyos, ibig sabihin ministry, kaysa sa secular mo na trabaho. Okay, now again, uulitin ko, there are times na po pwede maging pareho ang secular job mo at there are times na pwedeng kasama sa secular job mo yung ministry mo. Like example, deacon and pastor. But that's not all, but that is the exemption to the rule. Ang rule is the fact na meron kang trabaho, yes, kasi kailangan mong mabuhay sa mundong to, but at the same time, tinuturuan tayo ng Bible na maging balance na dapat meron tayong ministry sa church or tayo ay naglilingkod sa Diyos. Go back if you would to Matthew chapter 22. Matthew 22. Tapusin natin yung kwento. Look at verse number 7. So, marami nagrason na ayaw umattend nung kasal. And sabi doon sa verse number 7, but when the king heard thereof, he was wroth. Nagalit yung hari. And he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their cities. Then said he to his servants, the wedding is ready, for they which are burdened were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. So anong nangyari? Dahil inayawan nila yung opportunity na makasama dun sa kasal, maraming tinawag. Right? Pero kung papansinin ninyo, dun sa mga tinawag, merong isang tao doon na hindi nakasuot ng wedding garment. Sabi doon, verse 11, and when the king came in to see the guest, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said unto him, friend, how camest thou in thither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into the outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. Tapos ito po yung praise na hinahanap po natin. For many are called, but few are chosen. Ano ibig sabihin nun? Tandaan nyo, tinawag po karamihan dahil nawala yung opportunity, dahil nawala yung mga tinawag, hindi sila worthy, sabi ng Bible sa verse 8. Ang ginawa nung hari is the fact na tinawag niya lahat. Sabi niya doon sa verse number 10, those servants went out into the highways, they gathered together as many as they found, even yung masama at sabi doon, even yung mabuti, pinapasok nila sa kasal. Kasi tinatawag po ng Diyos, that's an example ng tinatawag ng Diyos lahat ng tao. Pero kasi pag binasa nyo po ito, sasabihin nila, or pag may mga tao nagbabasa po nito, sa Matthew 22, ang una nilang iisipin, napakasama naman ng hari, in a sense. Kasi wala nang ang damit, di ba? Hindi na nga nakadamit ng pangkasal, pinatapon pa. Okay? Napakasama naman ng hari na yan, Brother Chris. Bakit ganun yung kwento? Kasi po, yung representation doon is yung tao po na yun, hindi siya nakasuot ng garment kasi hindi po siya saved. Okay? So, ibig sabihin, kasi here's the thing. Hindi naman sila, isipin niyo sa dinami-dami ng bisita, okay, pansinin niyo ito yung tingin mo, dapat na interpretation na isipin niyo sa kwento. Sa dami-dami ng bisita, lahat po yun, hindi sila prepared. Tama? Kasi bigla na lang sa dalawa, may handaan doon. Tapos walang bisita. Tara, punta tayo doon. 'Di ba? Parang sa probinsya po kasi sa Bicol, pag may ganyang mga kasalan, yung mga, ewan ko kung na-experience ko yun parang mga once or twice, inimbitan lahat ng bata sa barangay.
Yun yung totoo na pinapatumba talaga yung baka and things like that para sa isang kasal. Imbitahan kahit hindi ka imbitado, pwede kang pumunta sa kasal. Okay, pero naka-separate kayo kasi syempre yung ibang inimbitahan naka-bestida and things like that, naka-prepare. Kayong mga bata noon, hindi naman kayo hindi naman kayo nakaayos, what I mean. Okay, so dito sa kasal na to na pinapakita sa atin sa Bible, imagine niyo lahat tinawag. Tapos isa lang yung hindi nakadamit. Right? Bakit ganun? Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng tinawag binigyan ng damit. Ito lang yung pasaway na hindi kumuha ng damit, probably, for whatever reason, and that is an example ng isang tao na hindi po nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya po siya itinapon, sabi doon, cast him out into the outer darkness, for there shall be weeping and gnashing of teeth. Ano yung dahilan? Bakit? Kasi maraming tinawag, pero iilan lang ang karapat-dapat at ilan lang po yung pinili. Okay? So ano po ang application nito? Punta po ng 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter number 12. May mga taong tinawag pero hindi sila, or karamihan ng tao tinatawag pero hindi po sila karamihan mga karapat-dapat para po dun sa wedding. May mga taong tinawag pero hindi po sila karapat-dapat na maglingkod. Okay? And here's the thing, even if ligtas ka, sometimes hindi po pinibigay ng pahintulot ng Diyos or ng pagkakataon na makapaglingkod ka sa Diyos. I mean, think about the people na merong trabaho pag Sunday. And again, I don't want this na maintindihan ninyo na parang pilitin ninyo dapat yung sarili ninyo na pag Sunday kailangan nasa church ako. Okay? Nasa Pilipinas po tayo at katulad po na sinabi ko sa inyo dati, hindi man tayo pinoprotesta katulad ng ibang bansa, di ba? Kapag nag-preach ka again sa LGBT, na ipoprotesta ka nila, tapos bapatoy, love wins, ganon, di ba? Hindi po tayo nakakaranas ng ganon, okay? Nasa Pilipinas po tayo, and I believe isa sa mga persecution, or isa sa mga paghihirap natin, dito sa Pilipinas, is the fact na makapaglingkod tayo habang nagpo-provide tayo sa mga pamilya natin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa US, madaling gawin yun eh. Madaming pera doon. Okay, hindi pa ako nakapunta ng US pero sabi nila maraming pera doon. Dito sa Pilipinas, kahit na magtrabaho ka pa ng 7 days a week, merong mga pamilya na hindi sila basta-basta makakapagsimba. Okay? And what I'm showing you is the fact na minsan may mga pagkakataon hindi na dahil ayaw ng Diyos or something like that, or hindi na dahil ayaw ng tao na yon or something like that, pero may mga pagkakataon na ibinibigay sa isang tao na hindi sila makapagsimba because they need to provide for their families. At ang pinapakita ko sa inyo mga kapatid is the fact na hindi po kayo hindi ganun ang opportunity, hindi ganun yung buhay ninyo. Kung hindi ganun ang buhay ninyo, meron kayong opportunity para maglingkod sa Diyos na wala ang ibang tao. So dapat ginagrab natin yung opportunity na yun na makapaglingkod tayo sa Diyos. Kasi wala tayo sa pwesto nila eh. 'Di ba? Na-experience nyo na ba yung kapag nag-i-invite kayo or kapag nagso-soul winning kayo, tapos sasabihin nila sa iyo, punta ka naman sa church, ganyan. Ay, may trabaho ako pag Sunday. And minsan may makakausap ka. Yes, may makakausap ka na parang wala lang sa kanya yon. Pero may makakausap ka rin naman ng mga sincere na tao na gustong magsimba pag Sunday, na gustong makapakinig ng salita ng Diyos pag Sunday, pero wala silang opportunity kasi wala silang choice kundi maghanap ng magtrabaho, kasi kung hindi sila magtatrabaho, wala silang kakainin. And I'm saying na meron kayong opportunity na maglingkod sa Diyos. Kung meron kayo nun, bakit hindi nyo siya ginagrab? Maraming mga Kristiyano, ganun, may opportunity sila pero hindi nila ginagrab yung opportunity na makapaglingkod sa Diyos kasi anong iisipin nila? Pagod ako pag Sunday. Di ba? Nagtrabaho ako Monday to Friday. Wala ka namang gagawin pag Sunday. Bakit hindi mo na lang ilaan yung sarili mo para maglingkod sa Diyos during Sunday? Pwede naman, di ba? Bakit? Kasi kailangan po sa church ang mga maglilingkod sa Diyos. Meron kayong purpose kung ba't po tayo nandito sa Verity Baptist Church dito sa Cavite. And here's the thing, marami po yung pastor namin dati before, di po si Pastor Sakya, sabi nila walang aksidente sa Diyos. Okay? Calvinistic po yun. Okay? Calvinistic idea po yun. Pero ang tinuturo ng Bible is the fact
na kung kayo ay inilagay ng Diyos sa isang church, may purpose po sa inyo ang Diyos. The reason kung bakit kayo nagde-desire ng isang ministry or ng isang simbahan is because of the fact that you want the opportunity to serve God. Hindi ba't dapat ganun? Bakit pa tayo kailangan maghanap ng isang simbahan or bakit pa tayo kailangan maghanap ng isang simbahan na tama sa gospel, right? Na hard preaching and things like that. Bakit ba natin kailangan gawin 'yon? 'Di ba? Kung hindi naman din tayo maglilingkod sa Diyos at kung hindi rin naman natin gagawin natin available yung sarili natin para maglingkod at magamit sa church, bakit pa natin kailangan ng isang church na hard preaching and things like that? Bakit hindi tayo pumunta sa isang ordinary Baptist church na repent of your sins or something like that? Alam niyo kung bakit gusto niyo 'yon? Kasi binilagay sa puso ninyo ng Diyos na kayo ay gamitin kayo. Okay? And pag tinignan niyo sa 1 Corinthians chapter 12, it doesn't matter mga kapatid kung ano man yung kakayahan ninyo. Kasi pag tinignan niyo sa 1 Corinthians chapter 12, kahit na ano yung gift na ibinigay sa inyo ng Diyos, okay, pwede kayong gamitin ng Diyos sa isang simbahan. Sabi ng Bible sa verse 4, now there are diversities of gift, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. So, sinasabi ng Bible na yes, merong pagkakaiba-iba yung mga regalo na ibinigay sa inyo. Yes, merong pagkakaiba-iba kung paano ginagamit yung mga regalo na yon. Yes, may pagkakaiba-iba kung paano ninyo pinapahalagahan at ino-operate sa loob ng church yung mga gawain or yung mga ministries na meron dito sa loob ng church. Pero sabi ng Bible, iisang Diyos lang ang nagbigay nun sa inyo. At ang manifestasyon ng Espiritu sa inyo is depende sa kung ano sa tao para magamit sa loob ng simbahan. Talon po kayo sa verse number 13. Sabi po doon, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit, for the body is not one member, but many. So, ibig sabihin, tayo po ay natipon dito, hindi para lang ako lang yung ako. Okay, na ako lang ang bida dito. Hindi po ganun yun. Sa isang ministry, kailangan ko pa rin po kayo. Number one, hindi ako po pwede mag-preach nang wala kayo. Pag walang umattend ngayon, cancel na yung service natin. Okay? Kasi wala namang makikinig eh. Di ba? Okay, kaya kailangan pa rin po, kaya kung nandito kayo, wala namang kaming gagawin, makikinig lang kami. Meron po kayong purpose. Ultimo, yung pakikinig ninyo may purpose kasi hindi po ako makakapag-preach kung hindi kayo nakikinig. Okay? Paano yung pagpapakanta, brother? Isipin niyo, sa isang service, kailangan ng magpapakanta, kailangan ng magigitara, kailangan ng mag-preach, kailangan ng magba-Bible reading. Doon pa lang sa service yun. Pero, syempre, kailangan pa ng mag-aayos dito sa bahay, di ba? Ng location ng church. Okay? Kailangan pa ng magliligpit, 'di ba? Kailangan pa ng mag-aayos for soul winning, gagawa ng invites, gagawa ng magdi-decide kung saan magso-soul winning, mag-scout ng soul winning area and things like that. Marami pong aspeto ang ministry. And here's the thing, hindi ko po sinasabing lahat gagawin natin 'yon. Gagawin natin kung ano yung makakaya natin. As a church, as a ministry dito sa Cavite. Pero sinasabi ko po sa inyo, meron kayong kaya kayo inilagay or kaya kayo nagdesisyon na nandito kayo, I believe is dahil naghahanap kayo ng church na mapaglilingkuran at pwede kayo magamit dito sa loob ng ministry ng Verity Baptist Church Cavite. Okay, bakit? Kasi hindi lang naman puro isang tao lang ang church. Hindi lang po siya para sa isang pamilya lang. Meron pong bawat isa sa inyo na may kakayahan. Katulad ng dati sinabi ko sa inyo, hindi po ako magaling sa follow-up. Or kumbaga kung titingnan nyo ako, pag sinabihan nyo ako ng problema, sabihin ko lang sa inyo, pagpipray kita, okay, bahala ka na sa buhay mo, parang ganun. Hindi ako comforting na kausap na tao. Okay? Pero, kung yung iba sa inyo, may mga ganong gifts, pwedeng magamit sa church yun. Okay? Kasi hindi lang naman ako ang tao dito at hindi lang ako ang gagamitin ng Diyos. Okay? Now, punta po kayo ng Ecclesiastes chapter 12. Point number 1.
point number 1, na may mga tao na ayaw talaga, or kahit na anong gawin natin, hindi sila makakapaglingkod sa Diyos. There are times na merong ayaw, dahil ayaw talaga. May mga chance na gusto naman talaga nila, pero hindi sila pinagbibigyan ng opportunity. Pero kung may opportunity kayo, again, ang point ko, kung may opportunity kayo, bakit hindi niyo siya gamitin para makapaglingkod sa Diyos? Right? But number 2, gusto ko rin maunawaan ninyo na hindi po sa lahat ng oras makakapaglingkod po tayo sa Diyos. Okay? Kumbaga, kasi ang iniisip po natin, ang mindset po ng karamihan ng mga tao, pagdating sa mga spiritual na bagay, saka na yan. Sa dulo na. Okay? Saka, di ba, makakapakinig kayo ng mga tao, sasabihin nila, maglilingkod ako sa Diyos kapag mayaman na ako. Okay? Kailan pa yun? Diba? Yung estudyante, sasabihin nila, maglilingkod ako sa Diyos pag nakagraduate na ako, or kapag meron na akong trabaho, and things like that. Okay? Pero never mangyayari yun. Kasi yung tao na yon na nagsasabi na maglilingkod siya sa Diyos kung kailan graduate na siya, pag nagkatrabaho, yun na naman yung sabihin niya. Ay, may trabaho ako sa kanila kapag wala na. Di ba? Kapag nag-resign, ay, maghahanap ako ng trabaho, kaya hindi na muna ako maglilingkod sa Diyos. I mean, hindi na uubos yung excuse. Bakit? Kasi merong mga tao na hindi na talaga maglilingkod sa Diyos. Pero hindi nyo ba nare-realize na ang paglilingkod natin sa Diyos, time limited lang? Hindi siya hindi siya habang buhay or forever ninyong gagawin na maglingkod sa Diyos. Number 1, pag namatay kayo sa langit, hindi na po paglilingkod ang tawag doon. Okay? Nasa fellowship na po kayo ng Diyos. And so, hindi na kayo, wala kang gagawin doon, magkakantahan na lang tayo doon and things like that. Okay. So, may time limit yon. Hanggang buhay ka, number 1, syempre, may opportunity ka maglingkod sa Diyos. Pero hindi lang yun. Kasi pag tinignan ninyo yung Ecclesiastes chapter 12, tingnan niyo po yung verse number 1. Sabi po doon, ano yung bilin ng Ecclesiastes 12 verse 1? Sabi po doon, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So, ang sabi ng Bible na kailangan daw alalahanin natin yung ating manlilikha sa araw ng ating mga kabataan. Okay, bakit kailangan sa araw ng ating kabataan? And by the way, hindi po nagbigay ng time, ng age limit ang Diyos when sinabi niya na kabataan. Okay? Kasi sabi ng Bible, habang bata ka pa, habang kaya mo pa, alalahanin mo na yung manlilikha mo kasi darating yung mga evil days. Ano yung evil days? Yun yung mga araw na, ang description ng Bible, doon sa verse na yon, sabi niya, yun yung mga araw na sasabihin mong, wala na akong pleasure. Hindi ko na gusto, kumbaga, wala na akong, hindi ko na gusto, hindi na ako nagbe-benefit dito sa ginagawa kong ito. Okay? Kailan nangyayari yun, Brother Chris? Kapag matanda ka na. Aminin natin, hindi ka pa man mamatay, okay, maglilingkod ka sa Diyos, sabihin mo maglilingkod ka sa Diyos sa buong buhay mo, hindi ka pa namamatay, pag tumanda ka, malamang sa malamang, hindi sasabihin mo, ang hirap naman mag-soul winning. Right? Ngayon pa nga lang na parang, hindi, 40 years old ko pa lang or so, pag nagkalagnat ka na, parang ang hirap ng tumayo, tama? Okay, masakit na yung balakang mo pag ang tagal mo nakaupo. O di kaya kapag nagso-soul winning ka, 'di ba? Tapos yung kausap mo nakaupo sa sahig, tapos nakaganyan ka, 'di ba? Pag tumayo ka, 'di ba? Bakit? Kasi mahirap eh. Mahirap kapag tumatanda. In fact, pag tiningnan mo yung Ecclesiastes chapter 12, yung first part niyan, dinidescribe niya kung ano yung mga mararanasan mo pag matanda ka. Verse 2, sabi doon, when the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Ibig sabihin po nung the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, ibig sabihin parang feeling mo wala nang pagkakaiba yung gabi sa umaga, and nor the clouds return after the rain. Ibig sabihin mahirap na makarecover. Right? Kasi pag tumatanda ka, mahirap na makarecover. In verse 3, sabi po, in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders, ibig sabihin po nun yung ngipin, cease because they are few. So, di ba, kapag tumatanda, umuunti yung ngipin mo. Plus, kapag matanda ka na,
I don't know kung siguro kung nag-aanling ka hanggang ngayon, nakaano ka pa rin. Pero kung hindi ka naman nag-aanling, most probably kukuba ka or yuyuko ka. Kaya sabi doon, the strong man shall bow. Sabi sa verse number, sabi pa doon, cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened, referring to your eyes, manlalabo yung mata mo. And the door shall be shut in the streets, referring to the fact na kapag ikaw matanda na, hindi ka na masyadong makakaalis. Di ba kanina meron kami nakasakay sa jeep. Naawa ako kasi senior citizen. And nararamdaman ko to minsan kapag, alam mo yun yung senior citizen, sobrang tanda na. Tapos babiyahe siya, tapos wala siyang kasama. Di ba kasi nakakaawa siya kasi isipin mo, sasakay pa lang siya ng jeep. Tapos minsan may mga jeepney driver hindi pa alam mo hindi nakatingin sa back mirror nila. Tatakbo na kahit na hindi pa nakakaupo yung matanda. So, wait lang, di ba? Ganun. Bakit? Kasi mahirap po mag-commute kapag matanda ka na. Di ba? Kaya karamihan ng matatanda, anong ginagawa sa bahay na lang? Right? And here's the thing, hindi pa sila patay pero wala na yung opportunity nila. Kung wala ka ng lakas, hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos. And ang pinapakita ko po sa inyo is the fact na ang paglilingkod po natin sa Diyos, hindi lang para sa iilang tao, pero hindi po siya forever. Hindi po forever na meron kang lakas. Kaya nga sabi ng Bible, remember now the Creator in the days of the youth. Punta po kayo ng Psalms chapter 90. Psalms 90. Psalms chapter number 90. Sabi ng Bible sa verse 10, the days of our years are 80 years, L10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Pansinin niyo yung sinasabi ng Bible. Isipin niyo, nung sinulat itong Psalms chapter 90, I don't think na ang lifespan ng tao is ganito kaigsi. Pero pinipredict ng Bible years ago kung gaano kalaki na lang yung lifespan ng isang tao. And sabi niya doon, meron na lang po tayong 10. Ano yung 10? 70 years. At sabi ng Bible, kung malakas-lakas ka pa, baka umabot siya ng 40, baka daw umabot ka pa ng 80. Pero imaginein mo yung 80 years old ngayon, doon sa 80 years old nung panahon ni Caleb. 'Di ba sa Bible? Yung 80 years old na Caleb noon, umaakyat pa ng bundok. Okay? Ngayon yung 80 years old, hindi na nga halos right? Pero sinasabi ng Bible, darating sa punto na meron kang, na kung malakas ka pa, aabot ka ng 40 years old. Pero tingnan niyo yung sa bandang dulo ng verse. Sabi doon, yet is their strength, labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Pero meron kang kalakasan, pero kasama po doon yung kalungkutan. Bakit? Kasi limited lang yung oras mo. Verse 11, who knoweth the power of thine anger, when according to thy fear, so is thy wrath. So, anong kailangan natin gawin? So, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sabi ng Bible na kailangan mong i-apply ang sarili mo sa wisdom. Bakit? Kasi meron ka lang 80 years. Imagine mo, meron ka lang 80 years sa mundong to, tapos 20 years nun, in-spend mo sa pag-aaral, right? Kasi kailangan mo magtrabaho. Pagkatapos nun, kailangan mo magtrabaho for the next 40 years of your life kasi magre-retire ka at the age of 60. Pero kung puro yun lang ang iniisip mo, ano pa ang kaya mong ipaglingkod sa Diyos kung 60 years old ka to 80 years old ka? Tapos meron ka ng rayuma, meron ka ng, right, hindi na peak yung health mo. Ano pa yung kaya mong ipaglingkod sa Diyos kung ang mindset mo, saka na lang ako maglilingkod sa Diyos? Sa kanila, pagtapos na ako magtrabaho. Sa kanila, pagtapos na ako mag-aral. Kung yun ang mindset mo, that's why I'm saying, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Kasi yung 60 to 80 years old mo, masama magpustahan, but what I'm saying is, ang sasabihin mo nun, retired na ako, hindi ko na kaya. Diba? Pag 60 years old ka, doon ka pala magsisimula maglingkod sa Diyos, ang sasabihin mo, masyado na ako matanda para dyan. Yun yung sasabihin mo. Bakit? Kasi hindi ko naman nasanay. Pero alam nyo, kung nasanay ka simulat sa pool pa lang, na ginagawan mo ng paraan, yung ministry mo, habang nagtatrabaho ka, habang nag-aaral ka, even if matanda ka na at may sakit ka na or something like that, you will still find a way to serve God. Bakit? Kasi hindi naman usually dahil sa excuse yun eh.
Minsan dahil sa mindset natin yun, minsan sa katamaran natin yun. Sabi ng Bible sa John chapter 9, you don't have to turn there. Punta po kayo ng 1 Timothy chapter 2. Sabi ng Bible sa John chapter 9 verse 4, I must work the works of him that sent me, ito po si Jesus Christ, while it is day, the night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. At ang sinasabi ni Jesus Christ, siya mismo ang example na hindi po forever ang paglilingkod sa Diyos. Kasi isipin niyo, si Jesus Christ na yun. And sabi niya, magtatrabaho ako as long as na meron pang araw. Kasi darating daw yung gabi na hindi na siya makakapagtrabaho. Kaya isipin niyo yung lahat ng ministry ni Jesus Christ, ginawa niya yun for about 3 years lang. Kasi puspusan siya dahil alam niya na yung oras niya dito sa mundo hindi naman forever. Hindi siya forever na nasaan yun ng tao. Kailangan niyang one day mamatay, ilibing at mabuhay na magbuli para sa ating mga kasalanan. So anong ginawa niya? Merong sense of urgency si Jesus Christ. Nasabi niya, gagawin ko to habang kaya ko. And sana makita natin at matuto tayo sa example ni Jesus Christ na although at that time limited siya sa kanyang oras, ginawa niya pa rin yung lahat ng makakaya niya para maglingkod. Okay? And lastly, point number 3. So number 1, pinakita ko po sa inyo na ang reality na may mga taong talagang minsan hindi na po sila maglilingkod sa Diyos. And number 2, pinakita ko po sa inyo na ang oras minsan hindi po forever na meron po tayong pagkakataon na maglingkod po sa Diyos. Pero pangatlo, gusto ko rin po maunawaan po ninyo na hindi po sa lahat ng lugar possible na maglingkod sa Diyos. Okay? And what I'm saying is may mga lugar sa mundo ngayon, and I don't care kahit sino pong misyonaryo magsabi na po pwede kang maglingkod sa area na to, okay? Or something like that. Kasi minsan may makikita po kayo, minsan iniisip ko, sabi ko, ang lawak-lawak ng Pilipinas, receptive sa Pilipinas, tapos pupunta ka ng Thailand. Pupunta ka ng Thailand para mag-start ng church. Like, why? Bakit? Hindi ka naman nagsasalita ng Thai? Okay, hindi ka marunong mag-Thai? Wala kang kapamilya sa Thailand? Okay, bakit kailangan mo mag-ministry sa isang lugar na maraming mga sodomites? I mean, hindi ko mag-gets, tapos pupunta ka sa church, manglilimos ka, tinatawag po ako ng Diyos sa Thailand. Ha? Bakit ka tatawagin ng Diyos sa Thailand? Okay? Hindi naman po ganun ka-receptive sa Thailand. Hindi naman ganun ka-receptive sa Cambodia. I'm sorry, hindi ko sinasabing walang saved people doon. Okay, hindi ko sinasabing walang ligtas or hindi possible na makagawa ng church doon. But what I'm saying is, kung ako lang naman ang papipiliin, kung Thailand or Philippines, malamang Pilipinas na lang. Kasi hindi rin naman ganun mas malaki pa yung opportunity na makapag-soul winning ako, na mas marami akong maligtas sa Pilipinas kung saan nagsasalita ako ng Tagalog, nakakaintindi sila ng Tagalog, at di ba? Pero ang iniisip nila, hindi kailangan natin ipahayag sa, yung katulad ng kinanta natin kanina, to the regions beyond. Pero hindi po ganun yun eh. Kasi may mga lugar sa mundong ito na you will not just be able to serve God properly. Okay? Tingnan niyo po yung sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi po doon, I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. So, ang exhortation po ni Apostle Paul kay Timothy is the fact na kailangan niyang manalangin, okay, at magbigay papuri, hindi lang para sa iilang tao, kundi para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kailangan natin ipag-pray lahat ng tao, yung buong bansa. And nagbigay siya ng unang example, sabi doon, for kings. Ibig sabihin, sa mga tao na namumuno. Kasi sabi doon, for kings and for all that are in authority. So, sabi ng Apostle Paul, kailangan daw nating ipag-pray, hindi lang yung mga tao sa paligid natin, yung mga church members and things like that, kundi kasama din po daw dapat na ipag-pray natin yung mga pinuno or yung mga hari sa panahon po natin. Okay? Kailangan natin silang and minsan, tinitake in context po ito, na maraming mga Baptist, na kahit po daw, na kahit na wicked na yung king, hindi nila dapat i-call out. Okay? Or something like that. I don't believe it. Kung may mali dapat na ginagawa ang isang authority,
I think it's the capacity of the preacher na kailangan niya pong i-call out kung ano man yung mali na nangyayari sa sosyedad niya. Not necessarily, obviously kailangan niya not necessarily calling out the names, pero syempre kailangan niyang i-preach yung mali sa sosyedad. Kasi what if, let's say for example, hindi naman, I don't believe na mangyayari, pero let's just say for example, na biglang na-approve yung same-sex marriage sa Pilipinas or something like that. Hindi ba dapat mag-speak up ang mga Baptist na mali ang desisyon ng gobyerno na ito ay illegalized or something like that? Okay? Bakit? Kasi hindi naman po sila palaging tama. Pero ang sinasabi ng Bible is the fact na kailangan nating ipag-pray itong mga leaders na to, yung hari, yung mga in-authorities. Bakit? Tingnan niyo po yung verse number, yung kalahati ng verse number 2. Sabi po doon, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ang sabi ng Bible, na kailangan nyo silang ipag-pray. Bakit? Para tayong mga Kristiyano ay magkaroon ng mapayapa at maayos na pamumuhay, ng may kabanalan at ng pagiging matapat. Okay? Ano ibig sabihin po nun? Isipin ninyo, nung pandemic, di ba? Okay? Ano sabi nila? Stay at home. Huwag kang lalabas. Okay? Siyempre tayo dahil matatigas ang ulo natin at kailangan natin mag-soul winning, hindi ka susunod doon. Di ba? Bakit? Kasi hindi utos po ng Bible. And here's the thing, kapag sinunod mo yon na hindi ka na talaga lumabas ng bahay, I think it's a sin. Especially kung ang purpose mo naman sa paglabas ay mag-soul winning. Okay, now, kung may opportunity ka to preach the gospel without going outside, great! Pero ilan lang ba ang meron sa atin nun? Okay? At kung ikaw ay mapupersa na lumabas dahil kailangan mo mag-soul winning, kapag sinabihan ka nila na huwag ka lalabas, magulo po yun. And here's the thing, kahit na ginagawa namin yung during the time, meron pa rin, aminin natin, meron sa puso natin na parang kinakabahan kapag mahuhuli ka ng pulis. Okay? Bakit? Kasi hindi naman po yung hindi siya peaceable life. Right? Okay? Hindi siya honest life. Kapag meron ka, for example, fake the vaccine card dahil ayaw mo pabakuna, pero itong mga gobyerno pinipilit ka na kailangan mo magpabakuna, hindi ka makakapunta sa ganito, ganyan kapag wala kang bakuna. So, anong tendency ng tao? Mameke ng vaccine card. Right? Bakit? Kasi pinipigilan nyo. Pero ang sinasabi ng Bible na kailangan nyong ipag-pray itong mga leader na to para makagawa sila ng desisyon na hindi makaka-apekto sa atin. Na tayong mga Kristiyano, pwede pa rin tayong mamuhay ng payapa at maayos sa lugar kung saan tayo naroroon. Pero unfortunately, hindi mangyayari yun sa China. Okay? Bakit? Kasi komunista po yung mga tao doon. Hindi mangyayari yan sa Vietnam. Hindi yan mangyayari sa Vietnam or sa North Korea or something like that. Bakit? Kasi mga komunista po yung mga tao doon. Okay? So, ibig sabihin, may mga lugar sa mundong ito na hindi po basta pwedeng paglingkuran ng Diyos. At here's the thing, wala po kayo sa lugar na yun. Sa Pilipinas, meron po tayong ample opportunity to preach the gospel na hindi po tayo mangangamba na baka arestuhin po tayo. Right? Hindi po ako mangingiwi na sumigaw at mag-preach ng malakas sa lugar natin kasi hindi naman po ako natatakot na may biglang pulis na kakatok dito tapos huhulihin ako. 'Di ba? Ang problema, maraming mga tao gusto nila, pupunta kami sa India. Tapos ang gagawin nila, makikipaghalubilo sila dun sa mga Hindu priest and something like that para sabihin nila for evangelistic purposes. Mali pa rin yun eh. Okay? I don't care kung ano masabihin niyo na ang India is receptive to the gospel. Yes, mayroong mga areas sa India na receptive sa gospel kasi maraming mga Christian places doon. Pero subukan mo lumabas sa mga Christian places na yun, hindi mo naman maaabot yung India eh. Okay? Tapos, for example, pupunta sila sa Saudi. Tinatawag ako ng Diyos, pupunta ako sa Saudi. Bakit ka mag-start ng church sa Saudi? Okay? Yes, oo. Okay, given. Open ang Dubai, open yung Riyadh or something like that. Okay? Pero hanggang doon lang yun. Pag lumabas ka sa mga city na yon, sa Dubai, sa Riyadh, and things like that, kapag nag-preach ka sa Muslim, okay, pag nag-share ka ng gospel sa Muslim, malamang pupugutan ka ng ulo. Okay? Hindi. Pwede ka mag-start ng church sa China ngayon.
Oo, pwede ka mag-start ng church sa China ngayon. Pero habang nagpe-preach ka, merong sundalo dito na nakabantay at binabantayan bawat sinasabi mo. Hindi ka po pwede magsabi ng kung ano-ano dun na against sa paniniwala nila, okay, na tama ang Bible. Hindi mo po pwedeng kontrahin yung sinasabi nila kasi kapag kinontra mo yun, yes, may church ka nga sa China, maganda siyang pakinggan dahil, meron kaming church sa China. Pero ginagawa niya ba talaga yun? Dapat ginagawa ng New Testament church? Ano yun? Pagsosoul winning. Preaching hard against sin. Ginagawa ba yon ng mga churches na sa mga lugar na to? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi mahirap maglingkod sa mga lugar na yon. And what I'm saying is hindi po tayo ganon dito sa Pilipinas. Meron kayong opportunity na makapaglingkod ng maayos at makapag-start ng church kahit saan dito sa Pilipinas. Ay probably, so kung nasa Tawi-Tawi kayo or something like that, ibang usapan po yun. Okay? Pero kung sa dito sa Pilipinas in general, may opportunity po kayo to preach, to serve God. At here's the thing, kung kayo po ay hindi ginagamit yung lugar na yun, o yung pagkakataon na yun, baka po nagmi-miss out kayo. Kasi sa totoo lang, may lugar na itinalaga ang Diyos para paglingkuran niyo. Punta po kayo ng Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12. Baka isipin niyo po na yan po ay Old Testament, na yan po ay New Testament thing lang. Or baka naman, Brother Chris, gawa-gawa mo lang yung doktrina na yan na may mga lugar na hindi ka po pwede maglingkod sa Diyos. Okay? Kasi di ba, Brother Chris, ang Diyos omnipotent naman siya eh. Di ba? Naman siya, everywhere naman siya. Di ba? Omnipresent naman ang Diyos. Bakit hindi ka po pwede maglingkod sa Diyos kahit saan? Okay, bakit kailangan meron kang specific na lugar para paglingkuran ang Diyos kung ang Diyos omnipresent naman? Pero hindi ba yun din ang utos ng Diyos sa Old Testament? Kasi, isipin ninyo, bakit kailangan ilabas ang bayan ng Israel from Egypt? Kasi ang sabi ng Exodus chapter 7 verse 14, "And the Lord said unto Moses, Pharaoh's heart is hardened, he refused to let the people go. Get thee unto Pharaoh in the morning, and lo, he goeth out unto the water, and thou shalt stand by the river's brink, against he come, and the rod which was turned to a serpent shall thou take in thine hand, and thou shalt say to him, The Lord God of Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness, and behold, hitherto thou wouldest not hear." Ang sinasabi ng Diyos kay Moses, na kailangan sabihin mo kay Pharaoh na, "Oy, palayain mo yung mga tao ko kasi kailangan nila akong paglingkuran sa wilderness." Bakit hindi pwede sa Egypt? Kasi yun yung sinasabi ng Bible, hindi ka naman makakapaglingkod sa isang lugar na mapuno ng kasalanan, which represents Egypt. 'Di ba? Kaya kailangan mong lumabas sa wilderness. Kaya kailangan hanguin ng Diyos yung bayan ng Israel from Egypt to wilderness, to Canaan, to the promised land. Bakit? Kasi doon sila makakapaglingkod ng husto sa Diyos. Okay? So don't get this idea na po pwede akong maglingkod sa Diyos kahit saan. No, may binigay ang Diyos na lugar para sa inyo para makapaglingkod kayo. Nandiyan kasi Deuteronomy chapter 12, pansinin niyo po sa verse number 11. Sabi po doon, Then there shall be a place which the Lord your God shall choose to cause his name to dwell there. Thither shall you bring all that I command you, your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, and the weave offering of your hand, and all your choice vows which you vow unto the Lord your God. Sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 12 verse 11, may pinili ang Diyos, okay, kung saan niya ilalagay yung kanyang pangalan para doon nyo dalhin, sabi ng Bible, yung mga offerings ninyo, yung mga sacrifices ninyo, yung mga tithes ninyo, and things like that. Well, Brother Chris, Old Testament yan. Pero anong commandment sa atin ng Bible sa Romans chapter 12? Diba? Sabi ng Bible sa Romans chapter 12, you don't have to turn there. Sabi ng Bible, I beseech you, brethren, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ang sinasabi ng Bible,
sa Deuteronomy na kung meron kang offering, meron kang tithes na kailangan mong i-offer sa Diyos, hindi mo siya pwedeng i-offer sa Diyos kahit saan mo gusto. Kailangan dadalhin mo siya sa lugar kung saan sinabi ng Diyos na nandun yung pangalan niya. And the same way sa New Testament na sinasabi ng Bible na yung sarili mong katawan, yun yung sacrifice na kailangan ng Diyos para sa'yo. So, hindi ka po pwede maglingkod lang sa Diyos kahit saan. Kailangan dalhin mo yung sarili mo sa New Testament church. Kasi nandun ngayon yung pangalan ng Diyos. Kasi yung tabernacle sa Old Testament na naging templo sa panahon ni King Solomon, sabi ng Bible sa 1 Timothy na the house of God is the church of the living God, which is the pillar and ground of the truth. So, ibig sabihin, yung sinabi ng Bible na pangalan na lugar na pinalagyan ng pangalan ng Diyos, which is the tabernacle, is equivalent to the church of God ngayon sa panahon na to. And I'm not saying yung Church of God na Mormons or yung MCGI or something like that. The Church of God, the New Testament Church, kung saan pinapahayag yung salita ng Diyos. Okay? So don't tell me na wala po, hindi, kahit saan pwede ako maglingkod sa Diyos. No. Kaya nga po importante, and this is a message to all the people na sasabihin nila, hindi, kaya ko naman mag-soul winning mag-isa eh. Yes, kaya mo, pero ang utos ng Diyos, pumunta ka sa isang lugar kung saan magagamit ka ng Diyos ng gusto. Okay? It's not a matter of kung ano yung gusto mo. Kasi kahit naman ako, kaya ko mag-soul winning mag-isa eh. Pero bakit pa rin kailangan mo magsimba? Kasi inutos na yun ng Diyos sa Hebrews chapter 10 na kailangan mo huwag mong pabayaan yung pagtitipon ninyo and things like that. Bakit? Kasi importante pa rin ang paglilingkod na kasama sa loob ng simbahan ng Diyos. Balik po kayo sa Galatians chapter 6, doon po tayo mag-close. Galatians chapter 6. So ano po yung bottom line? Sabi sa verse 10, Galatians chapter 6 verse 10, sabi po doon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Hanggat tayo ay may oportunidad. And here's the thing, meron po tayong oportunidad. Bakit? Kasi meron po tayong starting church dito sa Verity Baptist Church Cavite. Ito po ay starting church. Okay? And ito po ay isang oportunidad para sa inyo na sabi ng Bible, to do good unto all men. Bakit unto all men? Kasi pwede po kayo mag-solve. Ano yung pinaka-kailangan ng isang nagsisimulang church ay soul winning. So, paano kayo makakagawa ng mabuti para sa lahat ng tao is to preach the gospel to the lost. Right? Pero sabi ng Bible, especially unto them who are of the household of faith. Yung presence po ninyo dito, although syempre once a month lang po tayo nagkikita, pero yung presence po ninyo dito is a testament na an encouragement, hindi lang po sa akin I believe, kundi sa bawat isa sa atin na makikita natin na meron pong mga tao, mga grupo ng tao na nagtipon-tipon para masimulan po yung church. And who knows, kung itong church na to lumago at lumaki, isipin niyo, kayo yung isa sa mga unang miyembro ng simbahan na to na nagsimula. At bakit nagkaroon ng great church sa Cavite? Kasi sasabihin ng mga tao dahil sa inyo. So kung may opportunity, and I'm showing you, ang point po ng sermon ko, simple lang, may oportunidad po kayo dito. So don't lose that opportunity to serve God, because ang paglilingkod po sa Diyos ay isang pribilehiyo. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We pray, Lord God, na kayo nga, Panginoon, ang patuloy na mag-guide po sa amin, Panginoon, dito sa Verity Baptist Church, dito sa Cavite, Panginoon. We pray na kayo nga, Panginoon, ang manguna po sa bawat isa. Bless niyo po kami, Panginoon, ng patuloy pong kalakasan at oportunidad na makapaglingkod po sa inyo, Panginoon. We pray na kayo nga, Lord God, ang manguna po sa amin pong soul winning, sa amin pong mga ministry, sa every first Sunday of the month na ministry po namin, Panginoon, dito sa Cavite. Kayo nga, Panginoon, ang tumulong sa amin na makapag-invite ng mga maraming bisita, Panginoon. Hinilingin po namin, Panginoon, ang inyo pong kamay sa bawat pamilya, Panginoon, na nandito po. I-bless nyo po sila financially. Kami nga po, Panginoon, ay humihiling na nawa ay ingatan nyo po, Panginoon, ang kanila pong mga trabaho, na hindi po sila magkaroon, Panginoon, ng conflict sa kanila pong trabaho, na patuloy po sila makapag-attend ng mga services at patuloy po sila makapaglingkod sa inyo. Kami po hinihiling, Panginoon, yung mga anak po na mga kabataan po dito sa Verity Baptist Church Cavite, na lumaki po sila, na may takot po sa inyo, Panginoon, at patuloy na maging tagapaglingkod din po ninyo eventually, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming po mga kasalanan. In Christ's name I pray. Amen. Next song po natin,